Nang marinig niya ang mga kataga ng matanda, halos kumakawala naman ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Dahil hindi niya inasahang mga sungaw pala ang grupong kanyang nakita kanina. Dahil kahit anong ramdam niya sa mga presensya nito, wala siyang nararamdaman. Ilang minuto pa ang nakalipas. Napasilay naman siya sa puno ng santol kung saan tumambay yung ermitanyo. Subalit pagtingin niya roon, wala na yung matanda. Manong, dyan ka lang muna ha. Mamaya babalikan kita. Isama kita sa bundok. Wika niya sa matanda. Kaya't kaagad siyang pumunta sa puno ng santol para hanapin ang ermitanyo. Subalit inikot na niya sa pagtingin ang buong paligid. Wala doon ang matanda. Nang sumilay siya sa kinaroroonan ng matandang kanyang tinulungan, lalo siyang naguluhan. Nang wala na ito sa inupuang bato, napapaisip naman siya dun kung bakit ang bilis namang nakalakad ang matanda. Kaya't ang kanyang ginawa, umupo na muna siya sa ilalim ng puno ng santol upang antayin. Ang ermitanyo baka umihi lang yun sa paligid. Subalit nakasampung minuto na lang siya sa kanyang inupuan na ermitanyo walang nagpakita sa kanya. Pagsilay niya sa sabungan, bigla naman siyang napatayo sa kanyang inupuan noon. Nang makita niya ang dalawa niyang kaibigan na pumasok si Guyo sa ruwida, dali-dali siyang pumunta doon dahil nakita niyang may tari na ang manok nitong dala-dala. Na ibig sabihin noon, kumasa sa laban ang dalawa na hindi alam ni Manong Duming. Nang tuluyan na siyang nakalapit sa sabungan, laking gulat na lang niya na si Guyo nga ang nasa ruweda. Ang ikinagulat niya, ang kaharapan nito ay isang lalaki at ang tatlong sungaw. Pero anong nangyari sa inyo? Di ba sabi ni Manong Duming sa inyo na siya na ang magkakabit ng tari? Anong nangyari? Ba't kayo kumakasa? Yung tatlong binata pa ang nilabanan nyo. Wikang pag-alala niya rito. Kagaya ng inaasahan, natalo sa pangalawang pagkakataon itong si Guyo. Nakatitig na lang itong si Guyo habang ang kanyang manok walang awang pinagpapatay ng kalaban. Paglabas nito sa ruweda, halos naman yun maluha-luha dahil dalawa niyang manok wala man lang ni isa ditong nagtagumpay. Par, mapangalin lang ang grupo na yan. Kanina may nag-aya sa akin, kinasahan ko naman dahil maliit ang manok nila kumpara sa akin. Di ko akalain na ang tatlong yun, kaanib ng tatlong binata. Tapos binatukan pa ako ng isang lalaki kasama ng binata na yon. Wika sa kanya ni Guyo. Nang marinig ito ni Noli, bigla namang tumataginting ang kanyang tenga dahil sa galit na kanyang nararamdaman. Dahil bakit dumating sa puntong nanakit ang mga ito? Natalo na nga ito sa laban, sinaktan pa siya. Par, sa iba ka na lang lalaban. Baka pati manok mo dudurugin ng mga yan. Wika sa kanya ni Guyo. Matapos niyang marinig ang mga sinabi nito, napatingin naman siya sa kinaroroonan ng mga sungaw. Dahil nagsisiagik-ikan yun sa kakatawa habang nakatingin sa kanilang tatlo. Doon niya napagtanto na hindi nga nagkamali si Manong Duming sa mga grupo na sungaw na isang mapanlinlang sa mga kakalaban nito. Dahil sa labis niyang pagkagalit sa mga ito, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na labanan ang mga ito upang malaman din niya kung gaano kalakas ang tinatangan ng mga ito. Kaagad siyang tumungo sa mga grupo ng mga sungaw habang daladala ang kanyang manok nang siyang laking pagkakamali niyang nagawa. Par, samahan niyo ako. Lapitan natin yung mga yan. Wika niya sa dalawa. Huwag na par, baka mapahamak pa tayo sa lugar na ito. Slow lang tayo. Hindi naman tayo magipag-away. Kukumprantahin ko lang. Wika niya ditong galit. Pagkalapit niya sa grupong nagtatawanan, kaagad naman siyang nagwika ng,
Hoy, ba't niyo naman kailangan pang saktan itong kasama ko? Ilaban lang naman ang manok ng usapan eh. Wika niya sa amin na kalalakihan. At ang tatlo rito, yun yung grupo ng mga sungaw na walang imik. Nang marinig ng mga ito ang kanyang sinabi, pangisi-ngisi lang naman ang mga ito at nagtatawanan na parabang nakakatawa ang kanyang sinasabi dito. Dahan-dahang tumayo ang isang sungaw at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ikaw ba ang nagngangalang Noli? Yung palagi kong naririnig sa mga sabong. Sa wakas, nagkita rin tayong bata ka. Matagal na kitang hinahanap at sa kasama mong matandang antingerong lumumpo sa pinsan kong si Tasyo. Humanda kayong dalawa dahil hindi ko kayo tatatantanan. Sa ngayon, gusto ko lang munang subukan yung taglay-taglay mo kung gaano ka ba talaga kalakas. Sige, alam ko naman kung ano ang pakay mo rito. Kundi makaharap ako, di ba? Sige, kasan na ang laban at ikarga mo na sa manok mo ang lahat mong nalalaman o mga gamit-gamit. Kawawang bata. Wika nito sa kanya nang siyang labis niyang ikinagulat. Dahil sa pag-akalang binata ang boses nito, dahil sa itsurang ipinakita nito sa kanila. Doon pa siya mas lalong kinabahan nang banggiti ng sungaw ang patungkol sa isang aswang na pinatumba ni Manong Duming sa lugar nila Umar. Matapos ang usapan na yon, lumayo naman silang tatlo upang hanapin si Manong Duming. Nang sakto naman nila itong nakita na nakaupo sa isang tindahan ng mga tuba. Paglapit niya rito, nagwika naman siya ng, Manong, andyan ka lang pala eh. Kanina pa akong naghahanap sa'yo eh. Kala ko nga umuwi ka na. Wika niya rito. Nang marinig ito ng ermitanyo, nagpaalam naman ito sa may-ari ng tindahan na aalis na muna sila. Habang naglalakad sila sa labas ng ruweda, nagwika naman sa kanya si Manong Duming ng, Maganda ka, Noli. Dahil ito na ang matindi mong makakalaban. Wika nito sa kanya nang siyang labis niyang ikinagulat. Nang marinig niya ito, sumagot naman siya ng, Ang ibig mong sabihin, Manong, alam mo ang buong pangyayari. Nang marinig ng matanda ang kanyang sagot, nagwika naman ito ng, Oo, alam ko naman talaga na mangyayari ang mga bagay na ito. Pasyensya ka na, Noli, dahil sa pagkakataon na ito, ang maaring maitulong ko lang sa iyo ay ang magbantay sa maaring sumausaw sa laban niyo ng mga sungaw. Pero huwag kang mag-alala, dahil kung sakaling matalo ka sa laban na ito, hindi nila kayang durugin ang birtud na yan. Dahil sa mga usal at bakod na ipinaikot ko dyan, yan lang ang maitulong ko sa iyo, Noli. Ang diwatang si Maria lang ang makakatulong sa kinaharap mong pagsubok ngayon. Magtiwala ka sa kakayahan ng gamit mo, Noli. Maaari ka namang umatras sa laban. Pero pagkatandaan mo, kapag sinaktan ka sa pangkat na yan, hindi ako magdalawang isip na tugisin ang mga demonyong yan. Wika sa kanya ni Manong Duming. Pero kahit gano'n na ang mga sinabi nito, desidido pa rin siyang lumaban sa mga grupong yon. Maya-maya lang, lumapit na si Guyo sa kanila at kasama na dito si Leroy. Par, saan ka na raw sabi ng makakatapat mo? Wika nito sa kanya. Hayaan mo lang, par. Malapit na ito. Sagot naman niya rito. Sa pagkakataon na ito, ikinabit na niya ang tangan niyang birtud doon sa kanyang manok. Makalipas pa ang 5 minuto, nakapasok na sila sa loob ng ruweda. Nakita rin niya ang 3 sungaw habang nakangising nakatingin sa kanya. Sa pagkakataon na ito, doon pa siya nakakaramdam ng ganong kaba sa sarili dahil hindi niya kasi inaasahan na makaharap niya ang pangkat na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, pagbitaw niya sa kanyang manok,
Napaatras naman siya ng bahagya dahil muli na namang uminit ang kanyang kwintas. Pagsalpukan ng dalawang manok, kitang-kita niya noon ang pagtama ng tare sa kanyang manok sa katawan ng kalaban. Pero kahit anong atake ng kanyang pambato doon, hindi pa rin ito magawang masugatan ang kalaban dahil sa kapal ng baluting nakabalot dito. Halos magdalawang minuto din ang itinagal ng laban na yon nang siyang labis ikinatuwa ng mga nanonood. Hanggang sa bigla na lang nangisay ang kanyang manok, na ibig sabihin lang nun, nagawang mabasag ng kalaban ang kunat at kabal na taglay ng kanyang birtud. Wala na. Grabing lungkot ang kanyang nararamdaman. Dahil sa pagkakataon na yon, merong nilalang na nakagawang makatalo sa kanya. Hindi naman siya nanghihinayang sa kanyang salaping pusta doon at sa manok, bagkus sa kanyang birtud na ilang taon na niyang kasama at swerteng ibinigay nito sa kanya. Pero magkaganon pa man, hindi naman siya nagalit sa diwatang nagbigay sa kanya noon kung bakit may mga nilalang ding umusbong sa mundo upang talunin siya. Pero napapaisip naman siya, bakit natalo siya sa panig ng kaliwa? Marahas ang grupo na yon eh. Sa isip-isip niya sa kanyang sarili, baka ganun talaga ang takbo ng gamit na yon. Sa pagkakataon na yon, tanggap na niya sa kanyang sarili na wala na sa kanyang pangangalaga ang birtud na yon. Labis na labis din siyang nagpasalamat sa Panginoon nang dumating sa kanya ang birtud na yon, dahil malaki din ang tulong nun sa kanyang buong pamilya nang siyang dahilan sa pag-unlad niya sa buhay. Nang tanggalin niya ang tali sa tari ng manok, doon niya nakita ang isang kumpol ng abo at wala na doon ang birtud niyang pinakaingat-ingatan ng ilang taon. Habang nakatayo si Manong Duming na nakatingin sa kanya, tumingin lang naman siya dito at umiiling-iling, na nagpapahiwatig na wala na nga ang kanilang sinasandalang sandata. Maya-maya pa, lumapit sa kanya si Guyo at nagsalita ng, "Par, ang sabi ng makakalaban mo hindi na raw nila kunin ang bihag." Tugon niya sa kanya ni Guyo. Nang marinig niya ito, lumingon naman siya dito at sumasagot ng, "Bakit par? Natatakot sila na baka may lason ang manok natin." Tugon niya dito habang nakakatingin sa malayo. "Sige, kung ayaw nilang kunin, hindi sa inyo na lang par. Ayaw ko rin kasing sarili kong manok lalantakan ko. Dalhin niyo na lang sa inyo par." Nang marinig yun ni Guyo, may sinabi naman ito sa kanya. "Bakit par? Uwi na ba tayo? Yung isa mong manok hindi naman na natin ilalaban yan." Tugon sa kanya ni Guyo. Nang marinig ito ni Noli, umiling-iling lang naman siya bilang papahiwatig na hindi na nga nila ilalaban. Maya-maya lang, nagpaalam na ang dalawa sa kanya na manood na muna sila sa ruweda dahil may naglalaban pa doong mga manok. Lumapit naman sa kanya si Manong Duming habang nagwiwika ng, "Pasensya ka na Noli, dahil hindi kita natulungan. Dahil kagaya ng sinabi ko sa iyo palagi, mayroong dahilan ang paglisan ng isang bagay sa isang katauhan. Pero magpasalamat pa rin tayo dahil magandang buhay naman ang idinulot nito sa birtud na yon sa buhay natin. Huwag kang malungkot, iho, dahil hindi mo naman ginagamit sa masama ang biyayang ipinagkaloob sa iyo ng diwatang nagmamay-ari noon. Kaya't kapag sa susunod kung magparamdam sa iyo ang diwatang si Maria, magpasalamat ka sa kanya. Hindi ka ba nagtataka sa dami-daming taong padapuan ng gamit na yon? Ikaw pa talaga. Dahil yan sa kabusilakan ng puso mo at sa kabaitan mong nilalang sa mundong ito. Alam kong may dahilan kung bakit nasunog ang birtud na yon sa mga marahas na mga sungaw. At pupunta na tayo sa shoutout. Dahil kinukulit na ako ng mga viewers ng Ermitanyo na yan. Sige, magpaalam na muna ako sa inyo.
Hindi ko alam pero ito ang nakasaad na panahon na tanggapin mo na lang ang katotohanan. Tawagin mo na ang mga kasama mo Noli dahil magagabi na. Dahil nararamdaman ko ang mga palipad hangin ng mga sungaw sa paligid. Alam kong ako ang pakay ng mga ito upang maghiganti sa kamag-anak nilang si Tasyo. Kung sana tinuluyan ko na lang ang demonyong yon, hindi na sana hahantong sa ganitong sitwasyon. Mamaya, makikita mo ang magaganap. Sige na, tawagin mo na ang dalawa mong kaibigan Noli. Wika sa kanya ni Manong Duming. Nang matawag na nila ang mga kasamahan niya, umupo na muna sila sa isang tindahan ng tuba. Habang nagkakape silang tatlo doon, itong si Manong Duming naman, ginagawang kape ang tuba. Makalipas ang mga oras na yon, kasalukuyan na nga silang naglalakbay, sakay-sakay ng mga kabayo. Mas pinili nilang maglakbay ng mayroon pang mga sinag sa araw sa kalupaan dahil ayon kay Manong Duming, mas delikado kapag maabutan sila ng gabi dahil kasama nila ang dalawa niyang kaibigan. Mahirap na kasi kung madama yun sa gulo na kinilang kinakaharap. Baka tambangan sila ng grupo ng mga sungaw na nagbanta sa kanilang dalawa ni Manong Duming upang paghigantihan silang dalawa. Sa awa naman ng Diyos sa kanilang paglalakbay, wala namang nangyari sa kanilang kasama at nakauwing ligtas. Pagdating nilang dalawa sa bahay nila Noli, nagtaka naman ang kanyang mga tauhan kung bakit isa na lang ang dala ni Nuling manok na buhay. Itatlo yung dala niya nung umaga, di ba? Sinabi na lang niya sa mga ito na nabihag yun at natalo sila sa lugar. Nasabi yun ng kanyang tauhan sa kanya dahil simulat nakapasok sila sa farm nitong si Noli, ni minsan hindi nila nabalita ang natalo yun sa sabong. Bossing, parang ngayon lang kitang nakitang umuwing talo ah. Wika sa kanya ni Nardo. Nang marinig niya ito, sinagot naman niya ito ng Wala Nardo, natalo yung dalawa. Malas eh, pero sa susunod bawi tayo. Wika sa kanya ng mga ito. Nang marinig ito ang kanyang sinabi, hindi naman yun nangungulit at pinapatuloy lang ang kanilang ginagawa. Habang nag-uusap sila ni Manong Duming at ng kanyang ama, siya naman piniling tumungo sa kanyang manukan para kamustahin ang mga bago niyang mga tandang danang kukunin sa kanya ng namimili. Miloy, nasaan na ba si Ambong? Bakit hindi niyo kasama ni Nardo rito? Tanong niya sa isa niyang tauhan. Nang marinig noon ang kanyang sinabi, sumagot lang naman ang kanyang tauhan ng umalis ho boss eh. Kaninang tanghali pa yun eh. Ang sabi nung sumundo sa kanya dito, manganganak daw yung asawa niya. Kahit hindi nakapagpaalam sa inyo eh. Dahil halos lumilipad nga yun sa kakatakbo. Sagot sa kanya ng kanyang tauhan. Nang marinig naman ito ni Noli, bahagya naman siyang kinabahan dahil sa mga sinabi nito. Sige, pakisabi kay Ambong ha, kapag makabalik na siya dito nakausapin ko siya. Tugon niya sa kanyang tauhan. Matapos nun, kaagad naman siyang tumungo sa kanilang bahay kung saan tumatagay ng tuba si Manong Duming kasama ng kanyang amang si Luisito. Nasa alas 7 na rin yun ng gabi. Na oras naman ng taga-probinsya na maghahapunan. Paglapit niya sa dalawa, kaagad naman siyang nasipat ng mga ito at nagwika ng, Oy nak, kumain ka na ba? Para naman masamahan mo kami sa pag-iinom namin dito. Wika ng kanyang ama. Hindi pa nga tay, pero okay lang. Busog na rin naman ako eh. Wika niya rito. Kaya't sumali na rin siya sa inuman na yon dahil nakaugalian na yon ng mga taga-probinsya ang uminom ng tuba matapos kumain. Parang pampaantok lang, pero itong si Manong Duming, sa sabungan pa lang, umiinom na yon ng marami. Hindi naman niya masaway ito dahil magmula pa naman noon, ugali na yon ng matanda na yon. Matapos nilang maubos ang tuba, nagpasya na rin silang dalawa
ni Manong Duming na magpahinga na sa kubo. Kaya't pumunta na sila sa kubong palagi nilang tinutulugan. Habang nakahiga sila sa papag ng kubo, nasa 10:00 na yon ng gabi. Habang hindi pa sila nakatulog, kwentuhan na muna sila patungkol sa naganap ng araw na yon. Ang sabi niya sa matanda ay ang patungkol sa kanyang nakaharap kanina doon sa sabungan. Patungkol sa mga sungaw, sinabi rin niya dito ang pagbabanta ng mga sungaw na yon sa kanila bilang ganti sa pagpataw ni Manong Duming ng parusa sa kamag-anak nitong si Tasyo. Nang sinabi niya ang mga bagay na yon, nagulat naman itong si Noli nang sagutin siya ni Manong Duming ng, Alam ko, Noli. Narinig ko lahat ng mga sinabi ng grupong yon habang kinakausap kanila. Alam kong hindi tumitigil ang mga yon hanggat hindi makaganti ang mga ito sa atin. Alam ko ang mga ugali ng mga sungaw, Noli, dahil hindi yan basta-bastang tumatanggap ng pagkatalo. May araw din na magkasalubong ang landas namin ng mga sungaw na yon. wika sa kanya ni Manong Duming. Maya-maya lang, nakatulog na nga silang pareho ng gabing yon. Kinabukasan, tumungo siyang muli sa kanyang manukan upang tingnan ang kanyang mga alaga. Pagkarating niya doon, kaagad naman niyang nakita ang isa niyang tauhan na si Ampong. Oy, Bong, kumusta? Balita ko nanganganak raw yung asawa mo. Teka, ano nangyari sa mga mata mo? Tanong niya sa nagngangalang Ampong. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, sumagot lang naman ito sa kanya ng, Okay lang, boss. Maya-maya lang, sinabi ng kanyang tauhan na babali ito ng pera sa kanya para gamitin ito sa kanyang pamilya para mapagamot ang kanyang anak. Dagdag pa nito, simula raw na maisilang ang kanyang anak kahapon, hindi daw yun nakakatulog sa kanilang bahay at iyak lang ito ng iyak. Nang marinig ito ni Noli, doon niya napagtanto na maaring mayroong mga aswang ang umaligid sa bahay nito. Sa pagkakaalam niya kasi, nasa tabing sapa ang bahay nito at puro kawayan at kakahuyan ang paligid nito. Oo nga, Bong. Pansin ko sa mga mata mo na parang hindi nakakatulog ng maayos. Sige, Bong, ito tanggapin mo. Makakatulong yan sa pamilya mo. At huwag mo nang bayaran yan. Mabuti ka pa nagkakaanak ka na. Wika niya dito. Nang makita ng kanyang tauhan ang salaping ibinigay niya dito na halos 4 na buwan yung sasahurin, manghiyak-ngiyak naman ito at nagpapasalamat sa kanya. Walang anuman, Bong. At saka bago ka umuwi, magdala ka ng mga manok Bisaya dyan sa kabilang area para naman makahigop ng sabaw yung asawa mo. Lalo na't kakapanganak pa lang ng asawa mo. At saka umuwi ka na lang muna, Bong. Sa mag-ina mo, kailangan ka niya sa oras na ito. Huwag kang mag-alala, di naman kita tatanggalin eh. Wika niya sa kanyang tauhan. Nang marinig ng kanyang tauhan ang kanyang sinabi, halos naman ito lumuhod sa kanyang harapan dahil sa kanyang kabusilakang puso. Maya-maya lang, kinausap niya si Manong Duming patungkol sa sinabi ng kanyang tauhan. Pagbalik niya sa kanyang kubo, naabutan naman niya ang matanda habang himas-himas nito ang pinakapaborito nitong tandang na kulay bubuyogin. Manong, pwede ba kitang makausap? Bungad niya kay Manong Duming. Nang magkausap na silang dalawa, sinabi niya sa matanda ang patungkol sa sumbong sa kanya ng tauhan niya. Nang marinig nito ang kanyang salaysay, maging ito man nagulat din sa kanyang sinasabi. Dahil maaring kagagawan ngayon ng mga aswang na gustong dumukot sa sanggol. Para kasi sa mga aswang ang batang kakasilang pa lang sa mundo, mabango sa pangamoy nila yon. Para sa mga aswang, ang batang ganon ang edad. Dali-dali itong pumasok sa kanilang kubo at inihanda ang mga gamit nito at mga pangontra upang ibakod sa bahay nila ang Bong. Maaari kasing makuha ng mga aswang ang sanggol kapag hindi nila ito matulungan. Labis rin ang kanilang pag-alala rito
kahit hindi pa nila ito kadugo dahil buhay din yun ng batang nakataya. Ayon pa kay Manong Duming, antayin nilang sasapit ang takip silim upang manmanan ang bahay nila Ambong. Dahil mamayang hapon pa naman sila alis, ang ginawa na lang niya noon, magkabit ng duyan malapit sa kanyang manukan doon sa ilalim ng manggahan. Habang paduyan-duyan siya sa ilalim ng puno ng mangga, bigla naman siyang natigilan nang may nasipat siyang dalaga na may kasamang isang usa sa lilim ng malaking akasya. Pamilyar sa kanya ang dilag na yon dahil nakita na niya ito doon sa lugar nila Umar. Nasa ilalim ito ng puno ng akasya habang kumukumpas sa hangin na parabang nakalutang ito. Nakasuot din yun ng bestidang kulay asul na nagliliwanag na parabang nababalot ito ng ginto. Nakangiti ang babaeng yon habang kumakaway sa kanya na parabang papalapitin siya nito. Kaya't bigla siyang napatayo sa kanyang duyan at papungas-pungas sa kanyang mga mata. Subalit ng pagtingin niya pabalik doon sa ilalim ng kahoy, wala na yung dilag na nagpakita sa kanya doon. Kaagad siyang bumaba ng duyan at bahagyang lumapit sa kahoy na yon. Nang pagkalapit niya sa kahoy na yon, nakaamoy naman siya ng amoy na galing sa bulaklak na sampagita. Dahil sa kanyang naamoy, hindi siya maaring nagkamali. Dahil amoy yun ang diwatang nakita niya sa diskuhan sa lugar nila Umar. Nang wala naman siyang nakita doon, kaagad din naman siyang umalis doon at nilapitan niya si Manong Duming habang nag-aayos sa mga panguntrang ilibing nila sa bahay nila Ambong. Pagsapit ng gabi na yon, alas 7 pa lang ng gabi, maigi na silang naghahanda dahil nararamdaman ni Manong Duming na talagang meron silang maabutan sa bahay nila Ambong. Nang malapit na sila sa bahay nila Ambong, doon na pagtanto ni Manong Duming na napakasukal pala ng lugar na tinitirikan ng bahay nito. Tama nga ang sinabi ni Ambong, Mano. Iyak ng iyak yung sanggol na kakalabas pa lang. Oo, narinig ko nga Nole. Kawawang bata. Kakalabas pa lang pero sinusubukan ng kunin ng mga demonyong ito. Wika ni Manong Duming. Maya-maya lang, nakita nilang dalawa si Ambong habang nagpapausok sa labas ng kubo nito. Habang papalapit sila ng papalapit sa bahay nila Ambong, panay na ang pagpakawala ni Manong Duming ng mga usal sa paligid upang hindi sila mararamdaman ng mga nilalang kung meron mang nanggugulo sa bahay na yon. Maya-maya pa, nung lumabas na ang buwan sa pagkakaharang ng mga ulap, nagwika naman itong si Manong Duming ng, Sinasabi ko na nga ba, meron ngang mga demonyong umaaligid sa bahay nitong si Ambong. wika nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, nagtaka naman siya dahil wala naman siyang nakikita sa paligid. Nang mapagtanto ng matanda na hindi yun nakikita ni Nole, kaagad yung nag-uusal sa mga palad nito at inihaplos sa kanyang mga mata. Nang ginawa yun ng matanda, napahawak naman siya sa braso ng matanda nang may nakita siya sa bubong nila Ambong na mayroong isang taong hubot-hubad na nakadapa sa pinakatuktok ng bubong nila Ambong. Mano, nakita ko na. Shhh! Huwag kang maingay. Baka makatakas yan sa atin. Wika sa kanya ni Manong Duming. Habang pinagbasdan nila ang ginawa ng aswang na yon, iyak naman ang iyak ang sanggol na anak ni Ambong. Maya-maya lang, tumayo ang nilalang na yon at doon nila napagtanto na isang matandang babae yon dahil mahaba ang buhok nitong sabog-sabog. Walang pagdadalawang isip, kaagad nagpakawala ng mga pamakong usal itong si Manong Duming upang hulihin ang aswang na nagbabalak na dagitin ang sanggol na yon. Pagbato ni Manong Duming ng mga usal, kaagad nanigas ang balbal na yon at bumagsak sa likuran ng bahay nila Ambong. Naririnig pa nila noon si Ambong na nagmumura sa loob ng bahay nito habang pinagtataga ang dingding ng kanilang bahay gamit-gamit ang pangtabas ng tubo o lading. Upang hindi magkagulo sa lugar na yon, sinabihan siya ni Manong Duming na kausapin na niya si Ambong ng mahinahon
upang hindi mataranta ang asawa nito dahil delikado yung magulat dahil kakapanganak lang nito. Maaari kasing mabinat yon at yun pa ang dahilan para magkaproblema ang dalawa. O Manong, naintindihan ko na ang sinabi mo. Kausapin ko lang si Ambong. Sagot niya kay Manong Duming. Nang marinig ng matanda ang kanyang sagot, nagwika naman ito ng, Sige, kapag makausap mo na ang mag-asawa, yayain mong lumabas si Ambong upang makita niya ang nanggugulo sa kanyang anak. Siya ang magpataw ng parusa dito sa demonyong ito. Sige na, Noli. wika ni Manong Duming sa kanya. Kaya't dali-dali siyang lumapit sa pinto ng kubo at nagwika ng, Ambong, sinuli to. Maaari bang makausap kita? Wika niya dito. Nang marinig ng kanyang tauhan ang kanyang wika, kagad namang binuksan ang bintana nito sa kubo habang iniilawan siya nito gamit-gamit ang isang gasira. Nang makumpirma ng kanyang tauhan na siya nga, kagad nitong binuksan ang pinto ng kubo habang nagwiwika ng, O Boss Noli, ikaw pala. Akala kong sino na. wika nito sa kanya. Sinisinyasan niya itong si Ambong na lumabas na muna ng bahay para kausapin ito. Kagad namang naunawaan ni Ambong ang dapat niyang sabihin, kaya't nagpaalam na muna ito sa kanyang asawa na lalabas na muna siya ng kubo. Subalit nang marinig ni Nuli ang boses ng asawa nitong nanginginig na sumagot, kaya't napasilay siya sa loob ng kubo nito. At doon niya nakita ang kalagayan ng pamilya nito na nanginginig ang buong katawan habang karga-karga ang anak nitong kakalabas pa lang sa mundo. Labis ang kanyang pagkaawa sa pamilyang yon, kaya't pinuntahan niya si Manong Duming upang kausapin ito tungkol sa sitwasyon ng mag-asawa. Subalit paglapit niya sa likuran ng bahay kung saan nandun si Manong Duming, laking gulat na lang niya nang makita niya itong sinunog ang katawan ng aswang. Gamit-gamit ang langis nitong animoy asidong kumukulo-kulo. Nagwika pa ito ng, Sa dami-daming tweedin yung aswangin sa lugar na ito, dito pa talaga sa sanggol na kakasilay pa lang sa mundong ito. Bakit hindi kayo maghanap ng mga kriminal sa ibang lugar para gawin yung hapunan? Yan ang nababagay sa inyong mga aswang. Sa bagay, wala naman talagang awa ang mga aswang. Matapos sunugin ng ermitanyo ang katawan ng aswang, pumasok na sila sa kubo nitong si Ambong. At doon pa napanatag ang mag-asawa dahil sa kanilang pagdating. At yung sanggol kaninang iyak ng iyak, mahimbing nang natutulog. Kaagad gumawa ng mga pangontra itong si Manong Duming upang wala ng mga nilalang ang maglakas loob na dumayo sa lugar na yon. Habang nakaupo silang dalawa sa papag ng kubo ni Ambong, nasipat naman ni Manong Duming ang isang sugong na nakabitin sa dingding ng kubo nila. Lalaman yun ng tuba, kaya't hindi yun nakaligtas sa ermitanyo dahil sa hilig nitong uminom ng tuba. Saktong-sakto din na may mais na tanim sa paligid ng bahay nila Ambong, kaya't pares na pares talaga sa inihaw na mais. Matapos ang pangyayaring yon, nakauwi na nga silang dalawa ni Manong Duming at kasalukuyang pabalik na sila. At kasalukuyan na silang pabalik sa kubo nitong tinutulugan malapit sa kanyang farm. Habang nag-uusap silang dalawa habang naglalakad, nasipat naman niya ang akasya na puno ng alitaptap, kaya't napatitig naman siya doon ng ilang segundo. Nang mapansin ito ni Manong Duming, nagwika naman ito ng, Bakit iho? Nakita mo ba si Maria? wika nito sa kanya. Nang marinig ito ni Nuli, napawika naman siya ng, Oh, Maria? Ha? Wala, matulog na tayo. Wika nito sa kanya. Subalit malinaw sa kanyang isipan na si Maria ang naririnig niya dito. Matapos nun, nakahiga na nga silang dalawa habang patuloy niyang iniisip ang naglalaro sa kanyang isipan.